Good morning, ma'am. We are from Batangas State University po, Lemery Campus, at nandito po kami para po mag-conduct na konting interview po about sa learning outcomes ng mga estudyante or kung ano po ang mga hindrances po na nangyayari sa loob ng classroom, kung ano po, kung nakakatulong po ba sa mga estudyante yung mga binibigay niyo po na lessons. Ang una po namin tanong is yung mga basic information niyo po. Yung tulad po ng name niyo po. My name is Cecil de los Reyes Roche. Age po. I'm 28 years old. Tapos yung school address po at saka yung address niyo po. I'm currently teaching here at Dacanlao Gregorio Gatsuria National High School. And I live in Dacanlao also. Dacanlao, Batangas. And ilang years na po kayo nagtuturo po? I've been teaching for 8 years. So, ano pong subject ang tinuturo niyo po? From ngayon po, or sa 8 years po ngayon? Firstly, the first 6 months, nung hindi pa ako naglele, nag-sub muna ako. Of course, hindi pa ako qualified sa public school kasi wala pa akong let. Nag-sub teaching muna ako sa Montessori for like 2 months. And then 4 months naman nag-try ako sa alternative learning system, which very interesting types of school kasi ano siya parang malaya siyang kumbaga formal school siya pero yung setting kahit hindi ka nasa formal place, kahit nasa ilalim ng puno or nasa barangay hall, Gym. very you can teach anywhere. And then the rest of the years, 7 years, here na. Ano po, subject niyo po, AP na po talaga, wala pong iba. AP lang, solid AP. Grades, ano ko lahat, naturuan ko lahat. Asian history, world history, and economics. And now naman, parang pa second year ko sa contemporary issues. Araling panligo ng STEM. Ano po, number of years teaching the subject yun nga po, 8 years din po. Yes. Impact of learning outcomes po to student performance. Yung po magiging natin po. I think it depends on the year level. There are different perceptions of learners based on their year level. Like, for an instance, in grade 10, we're more on real application sa real life situation. So, pag sinabi kasi nating learning outcomes, syempre, di ba meron tayo, pag gumagawa tayo ng, bago tayo magturo, yung teacher, bago siya magturo, kailangan ma-assure na naka-align lahat. Yung MELC, most essential learning competencies, naka-align siya dapat sa budget of work, and so on. So, i-organize muna natin yan, gagawin muna natin yan bago tayo gumawa ng lesson exemplars. Yung learning outcomes, magbe-base yan sa learning objectives. Diba? Na makikita natin sa DLL. And, ayun nga, lesson exemplars. So, pag sinabi natin learning outcomes, parang nasa isip ko dyan, kailangan ma-meet mo yung objectives. There are three levels of learning based sa ating exemplars. These are cognitive, affective, and psychomotor. Pagdating sa grade 10, yung mga topics kasi na we encounter ay mga contemporary issues na. So, we're dealing with mature topics. Medyo, kailangan medyo mas malalim siya. So, merong mga nakakagets agad, na natatouch naman yung cognitive, meron ding affective. Pero yung psychomotor kasi medyo pag sinabi na natin na isasagawa nila, dun hirap. Yes, kasi madali naman talaga matuto. Mahirap lang talaga sa buhay. So, ano po mga difficulties ang mga na-encounter niyo po in developing the learning outcomes? Yung kung paano niyo po na-handle? Effective po ba? Like the aforementioned that I said a while ago, yung impact niya sa students. Yun yung mahirap Yung pagtuturo kasi, mamamaster mo rin yan.
habang nagtuturo ka. Mahirapan ka lang sa teaching in a first, second year teaching. Kasi parang hindi ka pa masyadong familiar sa topics mo. Yes. But, habang dumadaan yung panahon, syempre medyo, hindi naman as in fully mastered, pero meron ka na rin masasabi na master of the subject matter. But, kumbaga, yung iba minsan kasi yung natututo nahasa na nahasa. Teachers, yung mga students kasi, depende na lagi yung sa kanila. Kasi they have different motivations eh. Merong intrinsic motivation, meron naman extrinsic motivation. Pinakamaganda talaga yung nagmumula sa core. Kasi yun talaga yung para meron ka ng impact or para ma-apply mo talaga. Pag extrinsic motivation, more on after lang sila talaga sa grades. Kailangan mo matuto dahil para sa for the sake of high grades. Pero in the long run kasi, hindi siya nagmamatter. Lalo na paglabas mo, maganda intrinsic motivation para regardless of your grades, regardless of whatsoever, matututo ka pa rin and may willingness ka, meron kang adaptability, meron kang meron kang application talaga, very important. Hanggang sa pinaka-main goal naman talaga ng educators, ang end goal niya, maging productive citizen ng society. Ayun lang. Tsaka additional pa niyo po, ano po yung mga strategy niyo po, yung pag hindi po namimit ng student yung mga learning outcomes po na ipo-provide po ng isang mga educators? Realistic kasi ako eh. Pag sinabi ko kasi, pag nagpaka-idealist ako, maraming nagagawa like, pero tayo tinatawag na differentiated instructions. Kumbaga, yung style of teaching mo, yung teaching mo, method mo, i-depend mo sa style of, the way learners learn, yung style nila. Pero in reality kasi, ang daming abala sa school settings, daming programs, or daming ganap, biglang kakasma, or biglang nililindol, wala na agad pasok. So, pag sinunod mo yon, may iwan ka talaga. So, realistically speaking, kailangan mind conditioning lang yung mga estudyante. Hindi naman porket K-12, yes, sinabi na kasi natin K-12. More on sila parang kanya-kanyang learning style, di ba? Parang differentiated instructions talaga yung nagmamatter dito. Pero, in reality, hindi siya magiging attainable pagdating dun sa framework ng time mo. So, mind conditioning pa lang. Parang first day of school pa lang, dapat ilatag mo sa kanila kung anong strategy mo. Kasi wala naman talaga tatalo sa traditional style of teaching. Ang traditional style of teaching, hindi tulad yun na student-centered. Pero depende yun sa interview nyo. Merong mag-disagree sa akin kasi parang kinakalaban ko yung time. Pero para sa akin, yung style ko kasi, gano'n. Parang practical. Ang inuuna ko ay traditional style talaga of teaching. Although, meron akong license ng high teach, nag-high teach talaga kami. Talagang more on high-tech way of hindi lang basta PowerPoint. Pero, inadapt ko yon. Pero syempre, paano pag walang kuryente? Magbe-base ka sa PowerPoint or sa slides mo, di wala ka na. Kasi PowerPoint, nakalatag lang lahat dyan ng information, elaborate mo lang. Ang pinakamaganda talaga, yung pinaka-effective way, ay sauluhin mo ang lesson mo. Ay kailangan sa ulo mo ang lesson mo. Pag sa ulo mo ang lesson mo, wala nang kawala. Kahit pa walang kuryente, regardless of anything, like today nga last week pa walang kuryente sa likod. Wala nga po. Wala. Pero ngayon, nakakapagturo pa rin ako kahit walang kuryente kasi nga, sinasaulo ko ang lesson ko. Chok lang, pwede na. Traditional way of teaching. Kailangan i-mind conditioning mo lang mga bata. Ganito ako magturo ha. Ito yung style of, ito yung teaching style ko. Minsan may PowerPoint, minsan wala. Minsan nasa high-teach room, minsan hindi. So, kailangan mo mag-adjust. Which is, I think, very effective naman. Kasi pag nagpo-formative assessment kami, matataas yung nakukuha nila. Kaysa sa meron ka mga PowerPoint. Kasi pag nasa PowerPoint na, nakalatag na lang yun, ang dami-dami, nalilito ka pa kung ano talaga ito take note mo. Pero pag sa klase talaga, na traditional, syempre, i-summarize ko na lang siya. So, isusulat ko na lang sa board yung mahahalaga. Kaya sila, ang sinusulat na lang din nila, mahalaga.
yun tuloy yung nagre-retain sa kanila pag nagre-review sila. So, pagdating ng formative assessment ng quiz, handa na lang. Yun lang. For me, I think it's the best way of learning. Saksi po ako ma'am sa way po ng pagtuturo niya. Kasi Diba, naging estudyante nga din po ako ng grade 8. And yun po, kaya din po ako na-inspire mag-edu at mag-pan po ng social study. Gawa niyo din po. I thank you. Promise po ma'am. Ma'am, naano naman po, sa mga na-encounter Yes. niyo naman pong estudyante, Ano kayo naging, bonus questions na? last na po, na effective naman po, naging effective naman po kayo as an educator sa mga na-encounter po mga estudyante. Hindi kasi ako masyadong after sa hindi ako masyadong after sa ko. Pero malalaman mo naman kasi yun sa feedback eh. I heard na mayroong mga nagsasabi talaga na maayos ang magturo, naiintindihan talaga nila. Kasi yung style ko kasi, magzi-zero ko, magba-back to zero ko. Yung parang tipong, kahit mahina, or sabihin na natin na academically challenged student, dapat niya mag-gets. So, hindi ako parang alam mo na yan, mag-back to zero talaga. As in, parang tabula rasa, parang empty slate na kailangan mong punan talaga sila. Then gagawa ka ng paraan para ma-execute mo yun sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng estudyante. So, yun lang po ma'am. Maraming salamat po. Thank you, Maraming Thank you salamat po. po. Salamat.